Good morning guys! Kumusta kayo? Today is Sunday. Happy Sunday everyone! Ngayon ang lola nyo ay hindi muna siya lumalabas kasi talaga namang oo. Siyempre nagdadry yung ating mga balat, no? Napapansin nyo talagang super, parang nagbabalat siya, no? So, napansin ko na, sabi ko kay Mister, ayaw ko munang lumabas kasi parang stay home muna ako. Kasi talagang hirap ako dito sa aking allergy, no? Bukod diyan, ang maganda lang sa akin kasi hindi ako nahirapan huminga, no? Hindi nanikip yung lalamunan ko or para akong sinasakal kasi may mga allergy daw na talagang nahihirapan tayong huminga. Ang akin lang para nagkaroon ako ng parang yung trangkaso, yung parang gano'n. So, kapag nagkakaedad na talaga tayo guys, talagang iba na yung ating immunity, no? Naiiba na. Talaga nung una, dinala ko ni Mister sa doktor kasi talagang parang hindi tumitigil yung kate, parang everywhere talaga, tapos namamaga yung mukha ko, tapos parang ang lagnat ko, parang ano ba yun? Parang nilalamig ako. Um, pero sabi nung ano, hindi, binigyan ako ng cream, kung ano-ano binigay sa akin na cream. Sabi niya, mawawala yan, mawawala. Tapos, cream lang muna binigay, hindi ako binigyan ng iinumin kasi sabi, sa mga ganyan, kung allergy ka sa kung anong kinain ko, aalis lang daw yon. Pero kasamaang palad guys, continue yung aking lagnat ng mga ilang araw, continue habang talagang sabi ko kay Walter, pagising ko isang umaga, nagulat si Walter kasi ang dami, siguro nakatulog ako tapos nakalimutan ko na kakamot ko. So ang dami na mahaba yung mga kuko ko. So ang dami para talagang hindi ko may pakawari yung mukha ko. Tapos sabi niya, kailangan mo talagang magpa-doktor. Nung pumunta na ako sa Medical City, thanks God, kasi talaga yung Medical City number 1 talaga very good. Sa mga doktor, very good. Lalo na sa dermatologist dyan, si Doktora. See you on Friday po, next week. So, binigyan niya ako ng gamot, talagang to the maximum, to the highest level na naginhawahan ako. Nawala yung lagnat ko at nag-dry yung aking skin, no? Kita nyo naman guys. Kunti na siya ngayon. So, alam niyo talaga guys, may kamahalan talaga yung dermatologist, no? Yung mga gamot, yung check-up, hindi gaano mahal yun. Normal lang yun. Pero, yung mga gamot na binibili talaga natin, super talaga. Yung si Remy, binigyan niya ako ng gamot. Kasi doon ko pa to sa Cavite naramdaman eh. Doon ko pa to sa Cavite napansin na parang iba talaga yung pakiramdam ko. Parang umiinit yung mukha ko. Ang inumpisa nito guys, kumain lang ako ng itlog. Itlog na yung white egg. Yung puting itlog. Sabi ng doktor, base test niya, allergy ako sa itlog. Sabi niya, kung pwede, kung gusto mo talagang itlog, hindi ko naman binabawal. Kumain ka ng organic na itlog. Yung mga itlog na naka-cage, ay hindi naka-cage, yung brown na egg na nabibili sa supermarket, mga organic. Tapos yung mga kakainin ko, yung medyo kamahalan talaga guys, yung gulay, kailangan organic, hindi yung sa palengke makakabili ka ng mga organic, hindi natin alam kung totoong organic yan. Pero sa shopping center sa Robinson makakita ka niyan, SM, mababasa mo naman organic. So, pinagbawalan tayo ng mga condiments, like yung mga matatapang, mga kung ano, alam mo na yung mga pang lagay-lagay sa mga ulam para magkalasa. Bawal muna tayo niyan. Bawal tayo sa matamis. Ang daming pagkain na bawal sa akin, guys. Pero thanks God, mayroon naman progress. Kita nyo. Nag-dry na siya. Wala na siya. At saka, hindi na rin ako nilalagnat. Thanks God. So, maraming gamot. Mayroon akong iniinom for 7 days. Morning and evening. So, maganda talaga siya kasi hindi mo mararamdaman na makati or may lagnat ka. Wala. Yun lang, hindi ako makatulog. Parang iba sa akin. Pero continue lang tayo guys kasi kailangan talaga yan. Yung gamot ko ito, ganitong cream lang guys, talaga namang super talaga. Kunti-kunti lang yan paglalagay. Ito talaga, hinanap ko pa yun, saan ko pa ito nabibili. Kung saan akong Mercure nakapunta, walang ganito. Malaki nung pumunta ako sa Quiapo, doon ko ito nabili. So dito sa Eastwood, wala nito. So, ayun, nakakuha na ako doon. Binili ko na. Tapos yung mga gamot ko, binili ko talaga lahat kasi talagang ayaw ko talaga yung may mga kati-kati.
So, unang-una napansin ko guys, medyo mahabang kwento. Napansin ko kasi ang tatay ko nung pumunta sa amin sa Cavite, talagang inaalagaan ko siya that time. Ako naglalagay ng mga cream sa mukha niya kasi ang tatay ko talaga mayroong psoriasis. Pero yung psoriasis niya talagang sa mukha lang. So, first thing kong naisip na baka, sabi ko, baka may psoriasis din ako kasi tatay ko mayroon. Pero sabi ng doktor, hindi naman talaga totally namamana ng anak. Ewan ko paliwanag ng dermatologist. Yung, alimbawa, anak ako ng tatay ko, ang tatay ko may psoriasis. Hindi ko yun mamamana. Mapupunta yan sa mga apo-apo ko. Mga ganun, mga kaapu-apuhan. But very rare. So, nothing to worry. Nothing to worry. Allergy ka lang kasi bumaba na yung immune system mo. Continue yung mga vitamins mo na panlaban sa mga radical, especially mga chemical. So, naisip ko lang guys, marami na ako nakitang cases na ganito na talagang nagpe-flex yung mga skin nila. And then, talagang hindi magandang tingnan. So, ang worried ko kasi nung time, like ang tatay ko, ganun siya. Hindi siya kumakain ng kahit anong mga manok, itlog, kahit ingat na ingat siya sa pagkain. Kahit may gulay din siyang iniingatan, lalo na yung mga talong, iniingatan niya yan. Kasi talagang ang pagkain ng mga ganong pagkain, hindi talaga pwede sa kanya. Kasi sabi ng tatay, nangangati daw. Nung inalagaan ko yung tatay, ako naglalagay ng mga cream sa kanya nung nasa Cavite siya. Lagi ko talagang ginagawa. 3 times a day ko yung ginagawa sa kanya. And then, lagi ako may towel sa banyo, no? So, siguro nagagamit ng tatay yung towel. So, pag ako naman naghilamos, nagagamit ko rin. So, yun, ko, kasi, to be honest, matagal-tagal ko na rin itong napapansin. Hindi lang ako nagpupunta sa doktor na may kumakati sa mukha ko once na nakakakain ako ng. Dati naman hindi ako ganun, pero talagang ganun na eh. Parang, ngayon lang siya lumala. Sabi ng doktor, ganun paliwanag, hindi ko naman pamamana sa tatay ko, mamamana ng mga apuhang ko. Yung psoriasis. Pero yung sa tatay ko, na in-explain ko sa kanya, possible na hindi psoriasis yun. So, kaya ako, sabi ko, pag uwi ko ng Bicol, papacheck up ko yung tatay ko. Kasi kailangan pala talaga dermatologist tayo, guys. Napansin nyo, guys, dry na dry pa yung skin ko, dry na dry pa rin dito. Mayroon pa rin siya. Continue pa, 1 week pa ako magiinom ng gamot, kaya nga, medyo hindi ako nakakatulog. Yun naman ang sa akin ng gamot, hindi ako nakakatulog. Pero sabi ni Walter, sabi nga ngayon, sabi niya, kung magsisimba ako, huwag ka na munang sumama kasi mukhang hindi yata okay pa yung tulog mo. Kasi talaga po, natulog ako mga 5 na. Siguro mga 30 minutes lang ganun. Parang iba yung sa akin ng gamot. Pero sabi ng doktor, kapag ganun na nangyari, continue mo lang. Kasi 7 days lang naman yun eh. So, hopefully guys, na okay na siya. Okay naman siya totally Hindi na ako pinapagamit ng mga sabon, yung matatapang na sabon, kailangan Cetaphil. Cetaphil yung ating igagamitin sa mukha. Yung cream natin, Cyuges. Basta ang daming mga gamot. Talaga guys. Akalain mo, tinignan na ako kinuhanan ako ng test sa balat ko kung saan nga talaga ako allergy. So, madali lang naman yung test guys. Makikita kung saan ka talaga allergy. Kung allergy ka dito, allergy ka dyan. So, nasabi ng doktor na bawal ka muna sa maraming chemical na pagkain. Kaya hindi muna tayo anon guys. Kaya ingat-ingat kayo. Kasi sa mga nagkakaedad na nakatulad ko, hindi na natin talagang nung time kaya ng kabataan ko talaga namang wala talaga. Sabi nga ng mga nakakatanda ngayon, mga matatanda, hindi mo pa mapapansin yung mga mangyayari sa katawan mo, ng kabataan mo. Kasi mayroon ka pa mga panglaban sa katawan mo. Pero once na ikaw ay nagkaedad ka na ng 50, 40, 50 pataas, mag-start mo ng mararamdaman. Truly, to be honest, is true. Nangyari sa akin lahat guys, lahat talaga. Napansin ko dati noon, kahit pagtrabahuin mo ako, hindi ako napapagod. Pero ngayon, na ganito ng edad ko, hindi pala madali. Kaya, kayong mga kabataan, makikinig kayo sa mga sinasabi ng mga nakakatanda sa inyo, lalo na mga magulang ninyo, kasi talagang mararamdaman nyo talagang totoo yun.
ako pag na-stress ako guys, talagang mapapansin mo talagang hindi maganda yung aking balat. So, sabi nga niya, stress daw to. Stress daw na imbalance tayo. So, kaya nagkakaganon tayo. Aside from that, kapag humina yung immune system natin, pwede tayong tamaan ng kung ano-anong mga sakit. Yung mga sakit sa balat, ingatan natin yun guys kasi talagang hindi madali. Simpleng kati lang yan, simpleng pangati, pero pwedeng mauwi sa komplikasyon sa kidney. Kaya ingatan natin guys. Kaya ito nga na, nag-alala ko, kaya talagang bago talaga, yung unang doktor na nag-check up sa akin, yung mga binigay niyang gamot, na sayang lang kasi hindi naman, sabi ng doktor ko, kasi yung pinapuntahan kong doktor, hindi talaga dermatologist, hindi talaga tinis yung balat ko, kung ano talaga, saan ako na-allergy. Basta sabi niya, ipahid mo yan, ganito, ganyan. So, ang sabi ng dermatologist, kapag ganyan, kailangan may iniinom ka na gamot, at saka lalo na sa katulad mo na very sensible, kailangan lagi ka talagang may histamine sa bag mo. Huwag mo nawawala yun. Parang nagme-maintenance ka na rin na tago-tago mo talaga yung mga gamot na yun. Kasi in any moment na accidentally na nakakain ka ng bawal sa'yo, agad magti-trigger yun. Kasi yung pag nag-allergy daw, definitely na nababarahan yung ating airways. So, namamaga daw yun. So, yun ang iingatan natin. Pero hindi naman ako umabot sa ganun. Yung lang guys, nilagnat lang ako at parang yung mukha ko talagang parang hindi lang isang sumuntok, parang napakarami. Kaya ingat-ingat tayo guys. Kaya, thanks God na lang kasi, siyempre, naagapan ko yung kalagayan ko. Kasi, ngayon, talagang tinanggal ko sa counter ko yung mga makeup ko na hindi ko na talaga, pinagbabawalan pa rin ako mag-makeup ng doktor. Sabi, bawal makeup. Pwede ka mag-lipstick, pero hindi ka pwede mag-foundation. Pwede ka mag-lipstick, pwede ka mag-eyebrows, hindi ka pwedeng lagay-lagay ng mga kung ano, mga concealer or everything kasi bawal nga muna ngayon. So, hanapin mo yung magiging talagang very mild lang para sa'yo. Kita mo na guys, hindi nabubuhay ang lola nyo na walang makeup.